Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Naiinip na ako. Kahihintay ng bus dito sa sakayan. Kanina pa akong bandang 7:30 naghihintay. At ngayon ay kaunting minuto na lamang at mag-aalas 11 na. Nagsimula na rin magsialisa ng mga pasaherong katulad kong kanina pa nakaabang. Unti-unti na rin nagsasara ang mga tindahan dito sa terminal. Nakapatay na rin ang karamihan sa ilaw. At kakaunti na lamang ang nakasindi. Pabuga-buga na ako ng hininga para kahit papano ay mapigilan ang papausbong na inis at galit. Kasagsagan ng undas at karamihan sa mga tao ngayon ay nakalaang umuwi sa kani-kanilang probinsya. Ang ilang driver siguro ay hindi na bumiyahe at napaaga ang pahinga, kaya marahil wala ng bus dito sa terminal. Ilang sandali pa, lumakad na ako at sa kalsada na lang nag-abang. Ngunit katulad ng sa terminal, wala na rin katao-tao sa highway. Kahit sa angkas nga, ay walang dumaan. Napakatahimik ng lugar. Gustuhin ko mang lakarin ang distansya ng uuwian. Ngunit kung gagawin ko yun, hindi pa nga ako nangangalahati. Tiyak na mauubos na ang aking lakas sa gitna ng daan. Kilometro din kasi ang layo ng uuwian ko. Paano ba kasi? At nadistino ako sa malayong lugar. Buhat sa profesyong pagiging isang guro. Hindi nagtagal. Nagbadya ang ulan. Bumalik na lamang din ako sa terminal para makasilong. Saktong pagdating ko sa terminal, bumuhos na ang napakalakas na ulan. Napaupo na lamang ako sa sementadong upuan sa gilid habang pinagmamasdan ang patak ng ulan. Ilang sandali pa, may lumapit na gwardiya. Oh, wala nang babiyahe ngayon. Naghahantay ka pa rin ba? Tanong ng gwardiya nang makalapit sa akin. Oo napakalayo kasi ng uuwian ko. Wala na akong ibang pagpipilian Kaya naghahantay ako. Baka sakaling may dumating na bus mamaya Walang ganang tugon ko. Tumangu-tango naman ang gwardiya. Nagkwentuhan kami saglit at nagpaalam na rin siya para magawa na ang kanyang rounds. Pero bago pa man siya makalayo, bumalik siya. At may sinabing nagpatindig ng mga balahibo ko sa katawan. Ay, paalala ko lang huwag ka sanang matulog habang nandito sa terminal. Pilitin mong mapanatili ang iyong kamalayan, yung diwa mo. Dapat gising ka. Delikado kasi kapag nakatulog ka sa lugar na to. Napadiretso ang tingin ko sa gwardiya at binigyan siya ng tinging nagtatanong. May aswang kasing gumagawi rito sa terminal, lalo na kapag hating gabi. Kaya nga dapat wala nang tao rito lalo na sa mga oras na to. Dugtong pa niya. Pagkasambit niya sa salitang aswang, agad na nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Nagsimula na rin tumambol ang aking dibdib nang muling maalala ang una kong engkwentro sa nilalang na yan, na naging sanhi pa ng pagkamatay ng aking yumaong ama.
Oo, siya. Siya. Nauna na ako ha. Ikaw na bahala sa sarili mo. Dagdag pa ng gwardya at nagmamadaling lumisan. Naiwan naman akong nanlalamig. Nagpalingalingan na rin ako sa paligid, lalo na sa madidilim na parte ng terminal. Sa puntong yun ay wala na akong nakikita pang tao, maliban sa akin na mag-isang nakaupo. Hindi ko na rin nakita ang gwardya. Umiling-iling na lamang ako para iwaksi sa isipan ang sinabing iyon ng gwardya. Nang silipin ko ang aking cellphone, 5 minuto na lamang ay hating gabi. Hindi ko rin mapigilan ang sariling makaramdam ng takot at panay tingin-tingin sa paligid. Napapaigtad pa sa tuwing hahampas ang kidlat at kulog. Napapayakap na lamang ako sa sarili, sa lamig ng hangin. Ilang sandali pa, naghanap ako ng ibang pwesto dahil naaabot na ng ulan ang kinauupuan ko sa lakas ng unos. Sa isang food stall ako nagpunta at doon na pumwesto. Muli kong inilabas ang cellphone at tiningnan ng oras. Hating gabi na. Nagpalingalingan na naman ako sa paligid at napapako pa ang paningin sa madidilim na bahagi dahil parang may nakikita akong bulto ng kung sino. Pero nang aninagan ko, wala naman. Para akong napaparaning sa sitwasyong ito. Nang hindi na ako mapakali, sinubukan kong tumawag sa bahay. Pero out of service, ayon sa operator. Wala na akong ibang nagawa kung hindi ang mag-antay kung kailan titigil ang unos para makausad na. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng antok. At sa paglipas pa ng ilang minuto, tuluyan na ngang nakaidlip. Habang sarap na sarap sa pag-idlip, bigla na lamang akong napatuwid ng tindig at nilisan ng antok sa pagkarinig ng napakalakas na hiyaw mula sa kung saan. Tinalo pa ang lakas ng kulog at ulan sa pagsisigaw ng kung sino mang yun. Agad kong dinampot ang aking bag at hinanap ang pinanggalingan ng sigaw. Habang sinusundan yun, bigla ko na lamang naisip ang sinabi ng gwardya. At sa halip na respondihan ang pagsaklolong naririnig, nanginginig na napaatras ako at tumakbo palayo. Subalit pagdating ko sa main entrance ng terminal, bungad na bungad ang tagpong pinagsamantalahan ng isang nilalang, ang gwardya ang kausap ko kanina. Pinagkakalmot nito ang katawan ng gwardya at hindi na kinaawaan pa. Ibinaon ang matutulis na kuko sa tiyan ng kawawang gwardya at nasaksihan ko pang paisa-isang paggablot ng halimaw sa laman loob. Naitakip ko naman agad ang magkabilang palad sa bibig sa pagbabadya ng sikmura, sabay talikod at hanap ng matataguan. Napapahampas na rin ako sa dibdib sa biglaang pagsikip nito at nagsimula na naman akong atakihin ng asma. Pasingap-singap na ako at pilit pinapakalma ang sarili. Natatarantang kinapa ako na sa dalang bag ang inhaler. Pero dahil sa panginginig ng mga kamay ko, nagsipaghulugan ang mga gamit ko. At kumalansing pa ang baonan, maging ang mga kubyertos. Dahil doon ay naagaw ko ang atensyon ng nilalang. Dali-dali naman akong kumilos para maghanap ng panibagong pagtataguan. Sa laki ng terminal at sa kaunting gamit sa paligid, nahirapan akong maghanap ng matataguan. Pahinto-hinto na rin ako sa paglalakad dahil
Kinakapos na ako ng hininga. Mabuti na lamang at narating ko ang CR at doon na nagtago. Minabuti ko ring huwag makagawa ng ingay sa kabila ng pagkahabol ng hininga nang hindi matunugan ng aswang. Pero dahil sa malakas ang pang-amoy nila sa baho ng tao, natunto ng aswang ang pinagtataguan ko. Bumukas ang pinto ng CR at dinig na dinig ko ang bawat ingay ng yabag ng halimaw. Pumapakawala pa ito ng mahihinang halinghing na nakakadagdag ng kaba. Iniisa-isa nito ang bawat cubicle sa CR at nang nalagpasan nito ang gawing pinagtataguan ko sa likod ng nagkukumpulang plastik ng basura, dahan-dahan akong gumapang palabas at maingat na isinara ang pinto ng CR. Iniwanan ko sa loob ang aswang. Nagmamadaling tinungo ko ang labasan. Pero nakakandado na ito, maging ang iba pang pintong labasan. Huminto muna ako para pakalmahin ang sarili. Panay rin ang tahimik na pagdarasal sa kinasangkot ng komplikadong sitwasyon. Nang mapakalma ang sarili, umusad na ako papuntang main entrance para matingnan kung bukas ba ron. Pero saktong pagbaba ko ng hagdan, muli akong bumalik nang mapansin ang papaakyat na aswang. Muli na naman akong natataranta dahil sa paghahanap ng matataguan. Sa isang steel cabinet sa gilid ng coffee machine ako pumasok. Walang kagalaw-galaw dahil kaunting galaw lamang, tutunog na ang pinagtataguan kong steel cabinet. Nang silipin ko sa maliit na butas ang labas, palakad-lakad sa harapan ng cabinet ang aswang, napasingot-singot pa sa hangin. Grabing pagpipigil talaga ang ginawa ko para hindi lamang makita ng aswang. Subalit masyadong mapanubok ang panahon. Nagulantang na lamang ako sa biglaang pagtunog ng aking cellphone. Nanlaki pa ang mga mata ko nang mapasilip muli sa butas. Nakatingin na sa cabinet ang aswang. Dahan-dahan na itong naglakad palapit at itinaas na ang mga kamay para hawakan ang pinto ng cabinet. Tila bumagal ang takbo ng oras sa mga sandaling yun. Kasabay ng pagkabingi ko sa todo-todong pintig ng puso, napasingap na lamang nang lumapat na sa pinto ng cabinet ang magkabilang kamay ng aswang. Ilang sandali pa'y tuluyan ang nagbukas ang pinto ng cabinet at bumungad ang kakilakilabot na pagbumuka ng aswang. Napatangan na lamang ako sa mga sandaling yun, lalo nang ikampay ng aswang ang kanyang kanang kamay na hindi nalala yung lalapat sa aking muka. Pero bago pa man mangyari yun, sunod-sunod na putok ng kamas ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napalingon naman ang aswang sa pinagmula ng putok at nagmamadali na ito sa pagalis. Ayos ka lang, pare! Nag-aalalang tanong ng lalaking naka-uniforming panggwardya. Marahan akong napatango. Iniwanan na rin niya ako at sinundan ang mga yabag ng aswang. Sunod-sunod na putok pa ang narinig ko. Napapahigpit naman ang kapit ko sa mga bagay-bagay sa paligid habang naglalakad. Pati mga tuhod ko ay hindi ko na maituwid ng maayos dahil sa sobra-sobrang panginginig. Mabilis na rin ang aking paghingal at humihinga na lamang gamit ang bibig. Mas sumisikip na rin ang aking dibdib hanggang sa hindi ko na nakayanan pang humakbang. Napasalampak na lamang ako sa sahig at napapatingala para makasagap ng hangin. Nasa ganung posisyon ako nang muli na namang tumunog ang aking cellphone.
Isang text mula kay Kuya Romel ang rumihistro sa screen. Nagtatanong kung nasa na ako sa mga oras na yun. Dali-dali ko namang sinabi ang kinalalagyan ko at nabuhayan ng tumugon si Kuya na malapit na siya sa gawi ko. Dahil papauwi pa lamang din siya galing trabaho. Saktong pagpatay ng ilaw ng cellphone, bumulagta na lamang sa unahan ang aswang. Nakatingin sa akin ang nanlilisik niyang mga mata at inihahanda na ang sarili para atakihin ako. Agad-agad ko namang tinulungan ng sarili makatayo. Subalit dahil nasa kalagitnaan pa ng pagyayapos ng nginig at takot, napapatumba ako hanggang sa wala ng lakas pang bumangon. Dagdag pang hirap ko sa paghinga. Impit akong napasigaw ng makaramdam ng paghapdi sa kaliwang binti. Pagtingin ko'y nag-uunahan na sa pag-agos ng dugo at ngising-ngisi naman ang aswang na nasa malapitan na. Nagpatuloy ito sa paghakbang palapit sa akin. Napapalunok na lamang ako habang nakatingin sa kanya. Tumatalsik-talsik pang laway nitong daig pang malansang amoy ng patay na at naglalaro na sa aking imahinasyon kung paanong pipinuhin ng kanyang malalagaring ngipin ang aking bawat laman. Panandalian akong nawala ng kamalayan at nang makabalik sa ulirat, naglulupasay na sa mismong gilid ko ang aswang. Hiyaw ito ng hiyaw habang napapahawak sa dibdib na namamasana sa likido ng kanyang katawan. Nagulat pa ako sa huling putok na umalingaw sa hangin na siyang tumama sa uluhan ng aswang at naging dahilan ng pagbagsak nito. Pagtingin ko sa unahan, humihingal ang lalaking nakasuot ng uniforme ng gwardya at nakatutok pa rin ang baril sa aswang. Dahan-dahan siyang lumapit at tinulungan akong dumistansya sa nakahandusay na katawan ng aswang. Nang masigurong wala nang hininga ang aswang, inilabas ng gwardya ang kanyang cellphone at saka may tinawagan. Ilang sandali pa'y nagsidatingan ang mga pulisya at agad-agad na inisisa ang nangyari. Makalipas naman ng ilang minuto pa, saka naman dumating si Kuya Romel, sakay ng kanyang motorsiklo. Matapos makipagsundo sa awtoridad, pinayagan na rin kaming umalis ni Kuya Romel. Habang nasa biyahe pa uwi, wala pa rin ako sa tamang wisyo. Sariwang-sariwa pang bumabalik sa isipan ang lahat ng nangyari. Mula sa pagkasaksi sa pagkatay ng aswang kay Manong Gwardya at sa pagbagsak ng katawan ng aswang dahil sa tama ng baril na mula naman sa isa ring gwardya. Tulalang-tulala ako hanggang sa marating na namin ang bahay. Pero kahit nasa ligtas na lugar na kami, hindi pa rin bumalik ang buo kong lakas buhat sa nangyari.